Hindi man lang nakapag-aral ng propesyonal na pagluluto si Lucy ngunit nakakagawa siya ng napakasarap na pagkain at ang mga tao ay sobrang adik sa kanyang mga luto. Lahat ay nagbibigay sa kanya ng papuri sa masarap niyang luto ngunit isang araw may isang misteryosong lalaki na sumubok ng kanyang luto. Kumuha lang ito ng isang maliit na kagat, walang anumang salita, nagbayad ito at umalis at iniwan sa kanya ang isang business card. Nang gabing iyon, curious na tiningnan ni Lucy ang address sa card at nalaman niyang ito ay isang mamahaling restaurant at isang lugar na pinag-aagawan ng mga artista at mayayaman ang reservation. At ang head chef dito ay isang legendary na si Paul at kinabukasan dumating si Lucy sa kanyang karaniwang karinderya at may napansin siyang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas. Pagod na siya sa kahirapan kaya inipon ni Lucy ang kanyang lakas ng loob at sumakay at dinala siya nito sa isang mamahaling kusina. Lahat ng mga kalan ay dekalidad at ang mga kutsilyo ay napakakinis na parang salamin kaya napuno siya ng pag-asa na umahon sa kahirapan. Parehong nagsimulang maghanda ang mga kandidato. Ang kalaban ni Lucy ay si John, isang culinary school graduate, isang tunay na profesional. Gumamit si John ng mamahaling sangkap at mabagal na pagluluto para sa kanyang fried rice. Samantala naman si Lucy ay gumamit ng simpleng sangkap lang na tirang kanin sa ref at itlog at niluto niya sa mabilis na apoy. Pinili ni Paul ang fried rice ni Lucy dahil sa bango nito at sinabi nito kay Lucy na ang sekreto ng masarap na fried rice ay tirang kanin. Tinanong nito si Lucy kung bakit gusto niya magtrabaho dito at ang sagot nito ay gusto niya maging kakaiba. Sa pagsasanay, paulit-ulit na sinasaway ni Paul si Lucy dahil sa kapal ng hiwa ng karne at hindi tamang pagkokontrol sa init ng pagpiprito. Dahil dito nawalan siya ng tiwala sa sarili at umiyak dahil sa sobrang init. Gusto nang umalis sana ni Lucy pero babalik siya sa kanyang maliit na tindahan kung gagawin niya iyon. Kaya naman determinado siyang nagluto kahit napaso pa ang kamay. Kinabukasan, nakita ng mga kasamahan na nagpractice pala siya ng buong gabi. Namangha si Paul sa husay ng pagluluto ni Lucy at halatang nagustuhan nito ang luto kahit hindi ito nagsalita.